Hello mga bangag kong viewers. Grabe na, ang boring. Wala akong magawa ngayon, guys. Ano kaya pwede kong gawin para ma-enjoy itong araw na to? Ano kaya? Sa tingin niyo, mga bangag, ano kaya yung gagawin ko? Ay, alam ko na. Gagawa tayo ng isang fun challenge. Pero ano kayang pwedeng fun challenge na? Ay, oo nga. Pass the notebook challenge. Magiging exciting to. Kasi sama-sama tayong mag-iisip ng mga bagong katawagan sa Pilipino. No? Mula sa terminong Ingles na ginagamit natin sa ating espesipikong kurso, lalo na sa matematika. Alam niyo man, guys, na favorite ko talaga yung subject na matematika. Pero wait, kunin ko muna yung notebook ko, guys. 2,000 years later. Hello mga kabangag! Nagbabalik na ako, guys. Ito na yung notebook ko, guys. Diba? Saan naman tayo? Ay, oo nga. Gagawa tayo ng challenge, yung Pass the Notebook Challenge. Pero sa tingin nyo, guys, ano kaya magandang topic? No? Ay, oo nga, no? Yung matematika, diba? Yung bibigyan natin ng bagong katawagan sa Pilipino tungkol sa mathematics. Alam niyo naman, guys, na favorite ko yung mathematics, diba? Huh? Tignan niyo yung notebook ko, guys. Uros niyan math, guys. Uros yan math. Topic yan math. Kaya, ready na ba kayo? Kasi ako, ready na ako. Diba? So, ano kaya yung magandang topic sa matematika? Ay, oo, alam ko na. Yung kagamitan kapag yung subject mo is mathematics, di ba? At isa sa mga favorito kong gamit ay yung calculator. Alam naman natin na yung calculator ay mabilis sa pagdating ng pagkalkula ng mga numero mula sa dagdagan, bawasan, hatiin, at paramihin hanggang sa mga komplikadong operasyon gaya ng logarithms at exponential functions. Kaya kung gagawan natin ito ng bagong katawagan sa Filipino, ano kaya sa tingin nyo, guys? Ay, tatawagin ko siyang panatya, patansya, dahil sa salitang tansya ay nangangahulugang pagtataya o pagbibilang, katulad na ginagawa ng calculator. O di ba ang galing? Tatawagin ko ng patatya. Patatya. Next naman, compass. Alam niyo naman na ginagamit ito sa pagguhit ng mga bilog at sa pagsukat ng mga distansya. Sa tingin niyo, guys, ano kayong bagong katawagan yun sa Pilipino, yung compass? Ay, oo nga, bilogkat. Short for panukat plus bilog. Bilogkat, di ba? Ang galing. Hindi nyo naisip, no? Hindi nyo naisip. Sunod, ano kaya yung sunod? Protractor. Ginagamit sa pagsukat ng mga anggulo. Kailangan natin ito lalo na sa geometry para makuha ang tamang sukat ng mga anggulo. Kaya kung tatawagin natin ito sa bagong katawagan sa Pilipino, sukatya. Galing ito sa sukat, nangangahulugang sukatin, at tatya para sa pagtataya o pag-alam ng eksaktong anggulo. Kaya, tatya plus sukat, edi sukat siya, di ba? Ang galing. Galing ko, guys. Last na lang. Tapos, kayo naman. Seat square. Ginagamit natin ito, di ba, sa pagguhit ng mga tuwid na linya at tamang anggulo. Siguro,
tatawagin kong itong pangtulong para hiyaba. Diba ang akmang-akma dito? Diba akmang-akma dahil sa tumutulong ito sa pagguhit ng mga anggulo at hugis parihaba. Diba? Magaling yun. Maganda yun. Yun. So, tapos na ako guys. Tapos na ako sa aking mga bagong katawagan. Ngayon, ipapasa ko na to ang notebook na ito sa inyo, mga followers, mga bangag ko. Kayo naman, mag-isip din kayo ng mga bago at creative na katawagan para sa mga terminong Ingles sa inyong mga kurso, no? Kaya, kayo naman mga bangag kong followers. Ano ba yan? Wala na nga ako maintindihan dito. Hindi kung sino pang bali kong namulat sa akin. Ano nga ba yun? Ano to? Wala namang kwenta to. Ano nga yun? Yung trigonometric functions, sine, cosine, sa trigonometric. Wow, ang galing. May mga Tagalog terms dito na nakasulat. Katulad ng mga Tagalog terms ng compass, protractor, calculator, at set square. At ang dali pa nilang intindihin. Paano kaya kapag gawan ko ng mga Tagalog terms yung mga hindi ko maintindihan kanina at bigyan ito ng mas malinaw na kahulugan? Una ay ang sign, pero sa tingin ko mas maigi siyang tawaging symbol. Ang symbol o sign ay isang ratio sa isang right triangle na kumakatawan sa haba ng katapat na gilid o opposite sa anggulo na hinati sa haba ng hypotenuse. Sa mas simpleng salita, ito ay ang sukat ng vertical na bahagi kumpara sa pinakamahabang bahagi ng triangle. Para mahanap o makuha natin kung ano ang sign sa isang right triangle, kinakailangan nating i-divide ang opposite sa hypotenuse. Matapos natin bigyan ng termino ang sine, tumako naman tayo sa cosine. Sa tingin ko, mas maganda itong tawaging kaliwan. Ang kaliwan o cosine ay isang ratio sa isang right triangle na kumakatawan sa haba ng katabing kilid o adjacent sa isang anggulo na hinati sa haba ng hypotenuse. Sa madaling salita, ito ay ang sukat ng horizontal na bahagi kumpara sa pinakamahabang bahagi ng triangle. Para mahanap ang cosine sa isang right triangle, kinakailangan nating i-divide ang adjacent sa hypotenuse. Sa trigonometry naman tayo. Sa tingin ko, mas bagay itong tawaging trihoso. Ang trihoso o trigonometry ay isang sangay ng matematika na nag-aaral sa mga relasyon sa pagitan ng mga anggulo at kilid ng mga triangle, partikular ang mga right triangle. Kabilang dito ang mga pag-aaral ng mga function tulad ng sine, cosine at tangent. Ang sine, cosine, tangent, cotangent, secant at cosecant ay isa palang trigonometric function. Pero mas maigi siyang tawaging trihosong ugnayan. Ang mga trihosong ugnayan o function sa trigonometry ay mga mathematical na relasyon na nag-uugnay ng mga anggulo sa mga ratio na mga gilid ng triangles. Ang pangunahing mga function na ito ay kinabibilangan ng sine, cosine, at tangent. So, kasi may naintindihan din ito. Ngayon, dun ka naman sa iba. Kung ako naman ang tatanungin, ang una kong naisip ay perpendicular. At kung isasalin ko ito sa Filipino, tatawagin ko itong paridukan. Ibig sabihin, mga linya na nagtutugma o nagtatagpo sa isang anggulo na eksaktong 90 degrees. Napaka-importante ng konseptong ito sa geometry at mathematics dahil madalas itong ginagamit sa pagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsusuri. Parang ang galing ng notebook ko ah. Diretso talaga ang bagsak. Talagang nag-cross sa aking ulo. Yun, perpendicular.
Anyway, ano pa ba? Kung merong perpendicular, aba, meron ding parallel. Pero ano nga ba ang pwedeng itawag natin dito? May naiisip ba kayo? Ako kasi... duhapang. Duhapang, ibig sabihin, mga linya na kahit gaano kalayo ay hindi kailanman magtatagpo. Madalas itong makikita sa mga bagay tulad ng mga riles ng tren at mga daan. Napaka-interesting ng concept na ito dahil nagbibigay ito ng ideya kung paano ang mga bagay ay patuloy na umiiral sa kanilang landas kahit na magkakaiba sila ng direksyon. Parang kayong dalawa, lagi kayo magkatapat pero hindi naman nagkakasundo. Joke. Punta naman tayo sa pangatlo. Ano pa ba? Alam ko na, derivative. Kasi bago lang naman ito na italakay sa subject namin calculus. And speaking of calculus, ang derivative ay napaka-importante nito sa calculus. Pero, bago muna natin bigyan ng definition, ano bang pwede nating isalin o itawag sa Filipino? Alam ko na, agos sintedre. Dahil, ang derivative ay isang konsepto sa calculus na naglalarawan ng rate of change ng isang function o halaga sa pagkakaiba ng iba pang halaga. O diba nakakalito? Pero, kapag sinasabing derivative, iniisip natin ang pag-usad at pagbabagong nangyayari sa mga values na ito sa isang tiyak na oras. Parang agos ng tubig. Tuloy-tuloy ang daloy at ganun lang. Kaya tinawag kong agos sintedre kasi parang tubig umaagos. At panghuli, decimal. Bigyan natin ng Filipino translation ang decimal kasi wala pa rin itong terminolohiya sa Filipino eh. Kaya, decimal tatawagin nating pung bilang. Sampung o pung bilang o isang sistema na bilang na nagpapakita ng bahagi ng kabuuan. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga sulat at bilang na hindi buong numero. Napakahalaga nito sa ating pang-araw-araw na buhay mula sa pagbuo ng mga presyo sa tindahan hanggang sa mga simpleng pagbibilang. Parang kapag hinati mo ang isang bagay, tila umaagos ang mga bahagi. Sobrang swak kasi pagka pung bilang mo, parang nagbibilang ka ng mga mumunting piraso. At yun lang naman po at kayo, mag-isip din kayo at bago mo na. Ipapasa ko na ito sa'yo at turn mo na. Hindi ka pa ba nag-study? Mag-study ka na! Ito ang mga terminong Tagalog sa MMW na pwede mong pag-aralan. Unang termino. Ang power set o sa terminong Tagalog ay kalipunan set. Ang kalipunan ng mga subset ay mga kabuuang koleksyon ng lahat ng posibleng subset ng isang partikular na set. Ang posibleng subset ay kabilang o ang walang laman na set at ang set mismo. Kung ang isang set ay may n na elemento, ang bilang ng set na ito ay 2 to the power of n. Halimbawa, kung ang isang set o ang set A ay may elemento 1 at 2, ang kalipunan ng mga subset ng A ay may n is equal to 2 to the power of 2 at equal to 4. At ang subset nito ay empty element 1, 2 at ang subset ng 1 and 2. Dumako naman tayo sa pangalawang termino. Sa pangalawang termino, meron tayong union o sa terminong Tagalog ay paglikasan. Sa teorya ng set, ang pinagsamang kalipunan ng dalawang set ay isang set na naglalaman ng lahat ng elemento mula sa parehong set. Simbolikong isusulat ito bilang A union B na nangangahulugang lahat ng elemento sa A ay nasa B at lahat ng elemento sa B ay nasa A. Halimbawa, ang elemento ng A ay 1,
or 6. Kapag ang union ng dalawang o set kung ang elemento nito ay A union B na ang mga elemento ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagkakaintindihan ba tayo? Dapat naintindihan mo yon. Umayos ka muna dahil pupunta na tayo sa pangatlong termino. Para sa pangatlong termino, meron tayong tabular form o sa terminong Tagalog ay patalahayan. Ang formang tabular ay isang pamamaraan ng pagpapakita ng datos o impormasyon sa anumang natalahayan. Natalahayan na may mga hanay at kulong upang ayusin ang isang impormasyon ng maayos. Karaniwan ito ginagamit sa matematika upang ipakita ang halaga at function o set upang madali itong maanalisa. Pangatlong termino na yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa pang-apat na termino. Hello! Ngayon, sa pang-apat na termino sa MMW ay ang rule o ang set builder form na gagamitin natin. Ang terminong Tagalog na ito ay forma, tinatawag natin na formado. Ang formang taga-buo o set builder form ay isang pamamaraan ng paglalarawan ng isang set sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga katangian o kondisyon na dapat taglayin ng isang elemento. Sa halip, isa-isang babanggitin ang bawat elemento. Halimbawa, sa halip na ilista ang lahat ng bilang ng mga malalaki, sa 5, maaari itong isulat sa formang taga-buo bilang x, where x is greater than 5 na nangangahulugang ang set ng lahat ng x na mas malaki sa 5 sa Tagalog. Ngayon, tumako tayo sa isa pang vlogger na kasama ko. May mga nagkalap rin naman akong impormasyon tungkol sa mga salitang walang termino sa Tagalog. Kaya aking ibabahagi sa inyo kung ano ang nakalap kong impormasyon. Yung salitang actions. Para sa akin, ang kanyang termino sa Tagalog ay batlain na ibig sabihin isang pahayag o prinsipyong tinatanggap bilang totoo o hindi na kailangang patunayan dahil ito ay malinaw o likas. Pangalawa, corollary. Corollary o sungay. No, sungay. That's sungay. It's not sungay. It's sungay. Isang pahayag na likas na sumusunod mula sa isang naunang napatunayang pahayag. O sa madaling salita, ito ay isang direktang bunga ng isang teorema o batas. Pangtatlo, domain o saklaw. Sa matematika, ang domain ay tumutukoy sa hanay ng lahat na posibleng input o halaga ng isang function. Halimbawa sa isang function, ito ang lahat ng mga numero na maaaring kung gamitin bilang input upang makuha ang mga output. At panghuli, pang-apat, ang pi o para sa akin ay bilog bida. Isang konstanteng matematika na kumakatawan sa ratio ng circumference ng isang bilog sa kanyang diameter. Ang halaga ng pi ay humigit kumulang 13.14159 o ting ding 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 ding, napakataas ng halaga. Tinatawag natin ni limit. There's no limit of pi. Other is there. At ginagamit sa mga kalkulasyon na may kinalaman sa bilog. At dahil tinawag itong bilog bida dahil ang pi ay isang bilog bida dahil very important siya sa mathematics. At yun lang po. Maraming salamat.